Sa unang game nga po ni Seth Curry sa Charlotte Hornets, natuwa nga dito ang kanyang ama na si Del Curry. Yan naman ang ating unang aalamin. Nasasamahan ko na rin ang naibalitang tunay na rason bakit hindi gumawa ng malakihang trade ang Golden State Warriors sa trade deadline at ang sinasabing tatlong player na mababangko dahil kay Spencer Dinwiddie. Kaya mga idol, tara, simulan na natin to. Sa unang pagkakataon, simula nang ma-trade si Seth Curry papunta sa kanyang pinakabagong kupunan na Charlotte Hornets, nakapaglaro na nga agad ito sa kanilang pagkapanalo laban sa Memphis Grizzlies kung saan nakapagtala nga siya dito ng 3 points, 2 rebounds sa loob ng 20 minutes. Pero kahit man napakababa ng kanyang naitalang punto sa kanyang unang game, naging proud pa rin dito ang kanyang ama na si Del Curry since suot-suot nga po ng kanyang anak na si Seth Curry ang kanyang jersey number 30 sa Charlotte Hornets. Sa katunayan, sinabi nga po nito sa media na pangarap nga talaga noon pa na maglaro ng kanyang mga anak sa kanyang kupunan. Kaya hindi nga talaga niya maiwasan pang ngumiti simula nang mangyari ang trade ni Seth Curry papunta sa Hornets ng nagdaang araw. Samantala, pumunta naman tayo sa ating pangalawang storya sa naibalitang tunay na rason bakit hindi gumawa ng malaking trade ang Golden State Warriors. Matapos nga po mga idol na maipanalo ng Warriors ang kanilang huling 4 na laban, sa wakas tuluyan na nga silang umabante sa pang-10 sa Western Conference. At ang maganda pa nga po dyan, 1 game lamang ang kalamangan sa kanila ng ika-9 na Lakers ay maaari para naman nga silang umangat sa standings kung sakasakali mang magsunod-sunod ang kanilang pagkapanalo sa mga susunod na laban. At kasabay nga po ng pagkakaroon nila ng win streak, ibinulgar nga po mismo ng NBA insider ng Warriors ng mismong dahilan bakit hindi sila gumawa ng malakihang trade ay ang katotohanan na mismong si Coach Steve Kerr na ang humiling at nag-request sa kanilang front office na bigyan ng huling pagkakataon ng kanilang lineup ngayon na makabawi ngayong taon nang wala silang tinatanggal na superstar. Yes mga idol, ayaw nga po ni Steve Kerr na buwagin ang kanilang lineup ng at least ngayong season. Ngunit kapag hindi nga talaga ito gumana, mapipilitan na nga talaga siya na pumayag na sa kanilang front office na magtanggal ng mga mahahalagang manlalaro. Habang dumako naman tayo sa ating huling storya sa sinasabing tatlong player na mababangko dahil kay Spencer Dinwiddie. Marami nga po mga idol na mga fans, analyst at maging miyembro ng Los Angeles Lakers ang natuwa mula nang makuha nila si Spencer Dinwiddie gayong magkakaroon sila ng bagong player na makakatulong sa kanilang backcourt sa pagtatala ng puntos, playmaking at sa depensa sa pag-average nito ng 13 points a game na may kasamang 5.3 assist na mayroong 41% shooting sa field goal at 32% naman sa 3-point line. Ngunit kasabay rin naman ang pagsali nito sa kanilang lineup, magkakaroon sila ng problema sa rotation since may ilan nga po sa kanilang mga malalaro ang inaasahang mababangko dahil sa kanya. At kabilang nga po dyan ang kanilang mga players na sina Jalen Hood-Schifino, Gabe Vincent at posibleng si Cam Reddish. Yes mga idol, hindi rin naman nga kakayanin ni Coach Darvin Ham na bigyan ng playing time ang lahat ng kanilang mga players, kaya kailangan talaga nilang magsakripisyo dito para sa ikabubuti at sa ikapakapanalo ng kanilang kupunan. Since isang big guard si Dinwiddie, merong offense at depensa, mawawalan talaga ng minuto ang ilan sa kanilang mga guards at backcourt. So that's it mga idol, ang ating bagong video dito na ating pinag-usapan ngayon. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe. Pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Thanks for watching. Hopefully, nag-enjoy kayo ngayong araw na ito.